Awit at papuri, alay namin sa'yo. Ibig ang dalangin at kasamo. Bayan mo, Panginoon Jesus Nazareno. Ihanda ang pagpisan sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa lahat. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Ibig ang dalangin at pagsamo. Bayan mo, Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon Hesukristo, ipakita mo po ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon, at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit ay mapag-upasala, ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipuli ng Panginoon ang lahat ng maninirang puri, ang mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ang kanyang mga anak, ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila
ang itinatanging banal ni Jacob, at dadakilain ang Diyos ng Israel, at ang nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot, ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo ang lahat. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ang huling First Friday ng taong 2024. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga biyaya,
sa lahat ng kabutihan na ibinigay sa atin sa taong ito ng Pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng palakpak, ng papurit, pasasalamat, ng mas malakas para sa Kanya. At sabihin natin ang sabay-sabay, "Thank you, Lord." Sabihin nyo sa katabi nyo, magpasalamat ka. Para may pagbabanta, magpasalamat ka. Ikaw nakaupo, magpasalamat ka. Alam nyo mga kapatid, ilang araw na lang matatapos na po ang taong ito. Meron akong gustong itanong sa inyo. Ito medyo hamon, maging honest kayo. Ilan sa inyo dito, matatapos na ang taon na ito Ilan sa inyo dito, ang hanggang ngayon, may hinihintay pang biyaya mula sa Panginoon? Taas ang kamay. Wow. Yung iba, dalawa pa, parang gustong unahin siya. So lahat tayo. Siguro may ilang buwan na, ilang linggo na, ilang taon na, hindi pa ibinibigay sa'yo. Ang tanong ko lang, at ang aking pinagtataka at hinahangaan, bakit nandito pa rin kayo? Hindi pa binibigay. Hindi pa ginagawa, Father. Balik ako ng balik dito, ang mahal ng pamasahe. Ang init, ang layo. Pero hindi pa niya binibigay, hindi pa niya ginagawa. Pero bakit nandito pa rin ako? Sapagkat mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, makikita natin, pag di nyo pa nakita ito, pagkalaki-laki ng kandila dito. 4 na kandila ng ating korona ng Adbyento o Advent Wreath. Nasa unang linggo tayo ng Adbyento. At ang bawat kandilang yan, meron ako minisano Miyerkules, pagtingin ko 3 lang yung kandila. Sabi ko, nag-brown out kagabi, ginamit ninyo? 4 na kandila na sumisimbolo sa 4 na linggo ng Adbyento at bawat kandila ay mayroong biyaya. Ano ang 4 na biyaya ng Adbyento na sinisimbolo sa ating kandila? Ang biyaya ng pag-asa, ang biyaya ng kapayapaan, ang biyaya ng kagalakan, ang biyaya ng pag-ibig. At sa unang linggo ng Adbyento, pinagninilayan natin ang unang biyaya ng Adbyento, ang pag-asa. Sabihin sa katabi ng malakas, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Kaya nga nandito pa rin tayo pare-pareho. Pakinggan natin ang ating ebanghelyo ngayon na narinig. Dati-dati, isa lang yung bulag na sumusunod kay Kristo. Ngayon, 2 sila. Anak ni David, maawa ka sa amin. 2 bulag ang sumusunod kay Kristo. Pero mga kapatid, marahil, magtataka tayo, hindi lang yung 2 bulag. Sa ibang ebanghelyo natin, marami, libo-libo ang sumusunod sa Kanya. Nung isang araw yatang ebanghelyo yon. Sino yung sumusunod sa Kanya? Hindi naman yung mga malulusog, malalakas, matatalino, matutuwid. Sino ang mga sumusunod kay Jesus? Pilay, pingkaw, bulag. Mga taong may kakulangan, may kapansanan, may pangangailangan. Sabi ni Kristo doon sa isang ebanghelyo, 3 araw na silang sumusunod. Parang ikaw, hindi lang 3 araw, ilang taon ka nang sumusunod-sunod sa Kanya. Pero bakit nandito ka? Sapagkat ikaw ay sumusunod ng may pag-asa. Amen? Ikaw ay sumusunod ng may pananampalataya. At yun ang binubuhay sa atin ng unang linggo ng Adbyento. Bago matapos ang taon na ito, bago ka sumuko, makinig po kayo. Siguro maraming beses, montik-montik na. Montik-montik ka nang umayaw. Montik-montik ka nang tumalikod. Montik-montik ka nang magsawa. Montik-montik ka nang tumigil. Pero salamat dahil nanatili ka.
at ang lahat ay biyaya. Biyaya ang pag-asa. Kaya nga, wag ko kayong mag-alala. Meron pang ilang araw, ilang linggo. Malay mo, bago matapos ang taon na ito, ibigay niya, ipagkaloob niya ang matagal mo nang pinaniniwalaan na ibibigay at gagawin niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga ano ang meron dun sa 2 bulag na yon? Sabi natin kanina, magpasalamat ka. Marahil, marami ka pang hinihingi, marami ka pang kulang, marami pang wala. Pero, huwag kang ano dyan. Marami na ring binigay at ginawang maganda ang Diyos sa iyo. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Kristo? Huwag nyo nang ikwento sa iba na pinagaling ko kayo. Huwag nyo nang sabihin sa iba. Pero anong ginawa nitong 2 bulag? Sila ay umalis. Ibinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, sana sa unang linggo ng Adbyento, ito ang baunin nating pare-pareho. Hindi lang tayo ang humihingi ng pag-asa. Ang gusto ng Panginoon, ikwento mo rin sa iba kung paano kanya pinagaling, pinatawad, binigyan at iniligtas. Maging pag-asa ka rin sa iba. Huwag mo sabihin na wala kang maibibigay na kung ano man. Kaya tayo bilang mga deboto, meron tayong misyon. Ano ang sabi natin? Ang pagdedebosyon dapat mauwi sa pagmimisyon. At ano ang misyon natin? Na katulad ng ginawa ng Nazareno sa atin, maranasan din ito ng iba. Mabuhay tayo nang nakatingin ng may pag-asa. Sabi nga, to live looking through the eyes of God. Tumingin tayo ng may pag-asa. Sa mga pagkakataon na parang wala nang nakakakita ng maganda mong ginagawa. Sa mga pagkakataon na parang wala nang nakakakita ng kabutihan mo. Sa mga pagkakataon na hindi mo na rin nakikita ang mabuti at magandang magagawa mo sa iba, tumingin ka sa Diyos. Dahil lagi kanyang tinitignan ng may pag-asa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. At isa diyan, ang biyayang binigay niya na hindi tayo sumuko. Matatapos na ang taon na ito. Sana ang mga hindi mo pa nakikita, ang mga hindi mo pa nakukuha, ang mga hindi pa nangyayari, ay huwag maging dahilan para umayaw ka, para tumigil ka. Lagi niyong tatandaan, ang no, N-O, ay hindi laging now, over. Pwedeng next opportunity. Araw-araw, maniwala at mabuhay tayo na may pagtingin ng Diyos, may pagtingin sa pag-asa. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo
at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga kapatid nating biktima ng iba't ibang kalamidad sa ating bansa. Ang mga kapatid nating walang sapat na makain at maayos na tirahan. Ang mga bilanggo, ang mga katutubo, at ang mga kapatid nating nawawalan at pinanghihinaan na ng pag-asa. Ama naming maawain, puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at iwaksin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling.
Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, ang iyong Diyos, ang nakaupo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Sa lupa para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami sa gusto, at yadyan mo kami sa Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya
at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, maniwala at umasa na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalong-lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!